para po sa ating hymn of preparation as we um, go to our ministry of the word. Ang ating pong aawitin ay hymn 496, Lead me, Lord, lead me in thy righteousness. Lead me, Lord. Ready? Sing. Lead me, Lord. Lead me in thy righteousness. Make thy way plain before my face. For it is thou, Lord, thou, Lord, only, that makest me dwell in safety. Teach me, Lord, teach me truly how to live, that I may come to know thee. And in thy presence serve thee with gladness, and sing songs of praise to thy glory. For the ministry of the word, ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Proverbs chapter 5, verses 15 to 23. Ano man po ang inyong gamit na salin at ano man po ang inyong gamit na Biblia, whether ito ay application sa inyong gadgets or ito ay physical copy, ito po ay samahan po ninyo ko sa pagbabasa, kayo po sa pamagitan ng inyong paningin habang ito ay aking binabasa ng malakas. Tayo pong lahat ay tumayo sa ating pagbasa ng salita ng Diyos from Proverbs chapter 5 verses 15 to 23. Hear the word of the Lord. Drink water from your own cistern, flowing water from your own well. Should your springs be scattered abroad and streams of water in the streets? Let them be for yourself alone, and not for strangers with you. Let your fountain be blessed, and rejoice in the wife of your youth, a lovely deer and graceful doe. Let her breast fill you at all times with delight. Be intoxicated always in her love. Why should you be intoxicated, my son, with a forbidden woman, and embrace the bosom of an adulteress? For a man's ways are before the eyes of the Lord, and he ponders all his paths. The iniquities of the wicked ensnare him, and he is held fast in the cords of his sin. He dies for lack of discipline, and because of his great folly, he is led astray. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa muling pagkakataon na ipinagkakaloob niyo po sa amin, matanggap ang inyong mga salita at sa pamamagitan nito kami mapagpala, maipaunawa sa amin, Panginoon, na saganang sa aming sarili. Ang mga bagay na nakasaad sa inyong kautusan ay tunay na hindi namin may katuparan, ngunit sa iyong biyaya, O Diyos, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, lahat ng ito ay naisakatuparan para po sa amin. Kaya naman, O Diyos, dalangin namin na patuloy ang aming mga paningin ay matuon lamang sa mabuting balita ng aming Panginoong Jesucristo. Patuloy na magtiwala na kayo, O Diyos, ang siyang patuloy na magsasanctify sa amin sa pamamagitan ng inyong salita at ng inyong banal na spirito, at kami patuloy na tuturuan na mamuhay
ayon po sa karunungan, ayon sa iyong mga salita. Maraming salamat po, O Diyos. Tumamdalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po lahat ay makakaupo na. Mula po sa ating binasang talata, ang mensahe po natin sa gabing ito, ang mensaheng ito ay entitled, Before the Eyes of the Lord. In other words, mga kapatid, yung papaiksayin natin, before God, or ito yung term, Latin term na common sa atin, alam natin, coram Deo. Ito yung katotohanan na dapat nating malaman, maalala sa tuwi-tiwi na, lalo na bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo o sa ating Panginoong Jesucristo. Ano man yung kalagayan natin sa buhay, whether tayo man ay single, or married, or widowed, ano man yung kalagayan natin sa buhay at ano man ang pagsubok na ating hinaharap, na ang ating buhay ay dapat nating ipamuhay sa harapan ng Diyos. Ang ating buhay, mga kapatid, ay hayag sa Diyos at wala tayong maililihim sa Kanya. Nakikita ng Diyos, nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang kakatuwa lang po sa mensahe na ito, no? At hindi lang sa mensahe na ito, may pagkakataon kung di matatapat sa akin yung mga habang passages, natatapat sa akin yung mga usapin o talata na parang wala naman akong kinalaman dito, no? Pero isang hamon po sa atin ito. At naniniwala po ako na ito'y pagpapala ng Diyos, hindi lang para sa akin, ganun din sa bawat isa. Kaya naman, no, sa ating pag-aaral, hayaan natin na patuloy na makilala natin ang ating Panginoon at malaman natin ang Kanyang kalooban sa pamamagitan ng talata na ito. At sa aking pagbabahagi or sa aking pag-aaral at pagbabahagi ngayon ng aking natutunan sa talatang ito, merong tatlong bagay o resulta na maaaring maging application natin. No, application agad, wala pa ngayon. Application agad. Tatlong bagay na marahil maging resulta po ng mensaheng ito sa biyaya ng Diyos. Una po, mayroong mga damdamin na maipapahayag. Ikalawa, may mapag-iisang dibdib. At ikatlo, higit sa lahat, dadami yung bata sa church. Kaya naman, sa passage natin mga kapatid, dalawang bagay yung malinaw na itinuturo sa atin. Dalawang katotohanan na malinaw na ipinapaalala sa atin at pinapaunawang maigi sa atin. Ano yung unang bagay na ito? Nakita natin yung panawagan na maging tapat sa pag-aasawa o yung call to marital faithfulness. At ikalawa, may kita natin yung mga bunga ng paglabag sa moral na pamantayan ng Diyos or yung consequences of moral failure. Kaya naman, dumako po tayo sa unang bahagi ng talatang ito. The call to marital faithfulness. Verses 15 to 20. At ito po'y bigyan ko ng mas mahabang oras. Ang main question po na dapat makita po natin or binibigay sa atin ng ating passage or binibigyan kasagutan ng ating passage ay yung katanungan na ito. What is the remedy of lasciviousness, wantonness, or adultery? At ito yung sagot o sabihin natin unang sagot na ipinagkakaloob sa atin ng salita ng Diyos ayon sa kanyang karunungan. The first answer is to be faithful to your wife or to your husband. To be faithful to your spouse. Makita natin sa ating talata na ipinagkakaloob sa atin itong wisdom na ito, itong practical na mga bagay na ito, kung paano may sasagawa ng isang asawang lalaki sa kanyang asawang babae at ganoon din yung asawang babae sa kanyang asawang lalaki
ang bagay na ito na maging tapat, yung panawagan na maging tapat sa pag-aasawa. Tingnan natin yung unang strophe. Yung unang strophe, ibig sabihin po, yung unang stanza na kung saan ito'y Hebrew literature term na kung saan pinapakita sa atin, meron lamang isang unit at dito pinapakita sa atin yung isang bagay na gustong ipunto ng sumulat. Basahin ulit natin, verses 15 to 17. Drink water from your own cistern and flowing water into your own well. Should your offspring, lagi ko nababasa offspring, no? Pero should your spring, advance agad din, no? Should your springs be scattered outside, streams of water in the open places, let them be for you alone and not for strangers with you. Dito sa talata natin, mayroong mga vivid and even erotic imageries na pinapakita sa atin, nabanggit. Ano yun? Cistern, well. At wala itong ibang pinapatukuyan, kundi yung respective spouse nung kausap nung sumulat. Specifically, yung husband. Kausap yung husband. No? At sinasabi sa atin dito, sa strophe na ito, na merong appointed source to fulfill, God's appointed source for us to fulfill our sexual fulfillment. At walang iba kundi, yun yung respective na asawa ninyo. So kung ikaw ay may asawa, yung asawa mo lang, yung dapat mong, yung kaloob ng Diyos sa iyo, na source for or of sexual fulfillment. Kung papaano yung tubig na sinisignify dito sa cistern and well, ay nasa-satisfy yung thirst ng isang tao. No, as water satisfies one's thirst, so your husband or wife is the rightful and gracious provision for you to satisfy your sexual desires. Walang iba, hindi mo hahanapin sa iba. Therefore, ang tinuturo sa atin, ang command sa atin ng passage na ito, ay drink water from your own well and not from another's. Sa madaling salita, huwag kang mga lunya. Sa mundong ating kinagagalawan, hindi lamang sa panahon natin ngayon, even dati pa, particularly dito sa point kung saan isinulat ito. So hindi bago yung adultery, mga kapatid. No, since nung nahulog ang tao sa pagkakasala, kasama ito sa mga bagay na ating pinaglalabanan o kung saan ang mga tao ay nagkakasala laban sa Diyos. No, yung sex, ay isang bagay na kaloob sa atin ng Diyos, ito'y mabuti and satisfying, pero dahil sa mundo na makasalanan, sa mga taong makasalanan, ito ay misused and abused. Na yung sex na dapat ay tinitreat natin, and ganoon naman talaga, ito'y inordain ng Diyos para sa enjoyment ng mag-asawa, ay nagiging dulot ng kasalanan. O nakagagawa tayo ng paglabag sa Diyos dahil sa corrupted na pagkaunawa natin sa bagay na ito. Legitimately pinagkaloob ng Diyos. At sa scripture ay itinuturo sa atin na yung sexual desire, nabanggit ko na kanina, ito'y gift from God, meant to be rightly enjoyed within marriage alone. Merong iba, tinatawag nila, hindi pa naman sila kasal. Asawa. Mali. No? Hindi mo asawa yun. Kayo'y namumuhay sa pagkakasala. Kung kayo hindi kasal, hindi kayo mag-asawa. Ganun lang yun kasimple, mga kapatid. Huwag na natin pakomplikaduhin. No, marami dito sa Pilipinas, siguro may mga kakilala tayo, may mga kamag-anak tayo, kaibigan tayo, na ganito yung pamumuhay. No, nagsasama sa isang bubong, pero hindi pa kasal. In short, nagli-live-in. At ginagawa yung mga bagay na hindi pa dapat nila ginagawa. Kaya,
No, ang tinuturo sa atin dito, mga kapatid, huwag natin pagnanasahan yung mga bagay na hindi para sa atin. Hindi kalooban ng Diyos sa atin. At pupunta tayo sa mga, una, meron kang asawa, ang kalooban ng Diyos para sa iyo, pinagkaloob ng Diyos sa iyo ay yung asawa. Kaya yung paghahanap, bukod sa iyong asawa, for your sexual satisfaction, ay kasalanan laban sa Diyos. Hindi yun kalooban ng Diyos. Pupunta tayo sa mga single. Kung ikaw ay hindi pa married, single, ang sex ay hindi pa para sa iyo. Ganun lang yun kasimple, mga kapatid. Kahit sabihin mo na, hindi, ano naman na kami, boyfriend, girlfriend naman na kami, hindi, engaged naman na kami, hindi pa rin. Hindi pa kayo kasal. Kaya hindi pa dapat isinasagawa ang bagay na ito. Kasi ito'y inordain ng Diyos para sa mag-asawa. Marami tayong mga napapanood sa TV na hindi lang sa TV, sa mga gadgets natin. Ito yung lagi yung laman, no? Bangalunya. Mga drama. Yung isa, ano pa nga di ba? Patungkol sa adultery. Pero mali pa yung yung ika-6 na utos daw. Mali. Halatang di nagbabasa ng Bible. So yun, tapos marami din tayong mga napapanood na nirereklamo kasi yung asawa niya naghanap ng ibang babae. And even sa realidad nga ng tayo sa mga kanya-kanya nating buhay. Nakikita natin yung isang tatay, iniwan yung kanyang pamilya, iniwan yung kanyang asawa kasi naghanap ng ibang mapapagtuunan niya ng kanyang pagmamahal. And specifically, naririnig natin yung mga salitang, kasi hindi niya maibigay yung hinahanap ko. Bakit mo kasi kailangan hanapin sa iba? Hindi naman dapat ganun. Dapat sa asawa mo lang hanapin yung sexual fulfillment na hinahanap mo. Hindi ma-justify nung ganong klaseng pagre-reason or pag-justify na hindi ko kasi mahanap sa kanya, hindi niya kasi pinagkakalob sa akin eh. Hindi nun ma-justify yung katotohanan na mali yun. Hindi dapat ganun. Meron pa mga nagsasabi hindi ko naman siya iniwan eh. Dinagdagan ko nga siya. Dinagdagan daw na, ewan ko lang kung napanood niyo yun, di ba? Tapos meron pa isa, diba? Dinadagdag lang daw siya sa koleksyon. Wow. Kala mo naman, pagkaganda. Kaya itong mga napapanood natin, kabilaan, sa TV, mapanggan natin sa radyo, mababasa natin, sa mga napapanood natin, lahat. Social media. Makita natin, hibang na hibang ang mundo sa adultery. At ang sinasabi sa atin ng ating talata, na sa kabila ng kahibangan ng mundong ito, sa isang tao ka lang dapat mahibang. Walang iba kundi sa iyong asawa. At tignan natin kung paano dinescribe ng author yung mga babae in contrast dun sa respective asawa nung husband. At ano yung description? Stranger. Stranger. Bakit ganun yung pagkakadescribe sa kanya? Ibabalik tayo nito dun sa sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Sa Genesis chapter 2, verses 23 to 25. Yung unang-unang kinasal, di ba? Si Adan at Eva. O tandaan natin dun pa lang, sa highly sexual na panahon natin ngayon, tinatawag nating, naaral na natin yan, dun sa book ni Dr. Carl Trueman, highly sexualized, sexual revolution ang gumagana sa ating kapanahunan. Pero dito makikita natin, in connection din sa patuloy na pinaglalaban
ng karamihan na pinipilit nila na babae sila, no, kahit no, kitang-kita lalaki sila, o kaya no, sila ay lalaki pero pinagpipilitan nilang babae sila. At pinipilit din nila na no, yung lalaki at lalaki ay ikasal o maging mag-isang dibdib. Pero hindi ito yung makikita natin na sinasabi sa salita ng Diyos. Genesis chapter 2 verses 23 to 25. Adam and Eve. Babae at lalaki. At tinutukoy dito in relation dun sa description, dun sa babaeng hindi asawa ng husband, na siya ay stranger, may kita natin, ang mag-asawa ay pinag-isang dibdib. One flesh, united. Diba ito yung sinasabi ng salita ng Diyos? God gave the woman to man as bones of his bones and flesh of his flesh. They are united with each other, one flesh. At dito, nire-represent sa atin ng Scripture yung marriage as a covenant of deep knowing and unity. Where husband and wife are not strangers, mga kapatid. Husband and wife are not strangers, but intimately connected in every dimension of life. Hindi lang sa sex. Di ba yun naman yung pinaka-point ng idolatry? Adultery. Bagay, magkaano yung konektado naman talaga yun. So, sa every aspect ng buhay ng asawang lalaki, kasama niya, companion niya, ang kanyang asawang babae. Hindi katulad ng stranger. Though they are two distinct persons, in marriage, they are united as one flesh, growing in deep and personal knowledge of one another. They're not strangers, but are intimately known and fully connected in love. Kahit pag gigil na gigil ka sa ginawa ng asawa mo pa rin yan, hindi magbabago yun. Pero ito yung nakakalungkot, mga kapatid. At nawa, sa biyaya ng Panginoon, no, maraming mga sinasabi nilang mananampalataya sila, pero kung paano nila tratuhin ang kanilang asawa, parang stranger. Parang hindi kilala. Dadaan sa harap mo yung asawa mo, hindi mo man lang pinapansin. Pansinin mo man, negative pa, no? Yun yung nakakalungkot. Para kang hangin, para kang hindi kilala. At nawa, huwag itong makita sa atin, mga kapatid. Huwag tayong masumpungan sa ganitong kapalaluan. Lalo na, no, particularly kasi, syempre, di ba? Ibig sabihin, yung mga may asawa, huwag niyong tratuhin ang inyong asawang babae. Ganon din, kayong mga asawang babae, huwag niyong tratuhin yung inyong asawang lalaki ng ganoon. Hindi sila stranger. Siya ang kaloob sa'yo ng Diyos. Siya ang iyong asawa. Husband, ito yung exhortation sa atin. Take to heart the wisdom of Proverbs 5:17. Your wife is not yours to neglect or take for granted. Hindi mo siya dapat pabayaan, hindi mo siya ipagsawalang bahala. She is not only your suitable helper, but God's gracious gift, given to walk beside you as your lifelong companion. Therefore, cherish her, remain faithful to her, and honor her through every season of life, whether in sickness or in health. Hindi ba yan yung binitawan ng sumpa? Yung sumpa, hindi sumpa na ano-ano. Parang pagkatapos nyo sa haba ng panahon, nagsusumpaan na no? Pero hindi dapat ganun. Sumpa, ibig sabihin pangako, hindi sumpa na negative, no? Ito yung binitawan ninyong sumpaan. In sickness and in health. Mamahalin mo siya. In times of abundance or in hardship, for she is the one God has appointed to share with you all the days of your life.
under the sun. Yan yung katotohanan na pinapakita sa atin dito. Na-focus tayo dito sa verses 18 to 20, yung second strophe ng ating talata. At ano yun? Na yung author, tinuturuan ng mga husbands how to be faithful with their respective wife. Verse 18, nagsimula sa isang panalangin. May or let your fountain be blessed. Yung blessing na tinutukoy dito can be interpreted in many ways. No? But isang bagay na interpretation makita natin dito is yung having a children or a child or children. The fruit of sexual bond between husband and wife. At alam natin na tunay nga na ang children are heritage, blessings from the Lord. Yan yung sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. The fruit of the womb are reward. Psalm 127, verse 3. At ito din yung patuloy nating panalangin. Kasama sa ating panalangin para sa mga kapatiran nating mag-asawa na. Ngunit patuloy na dumadalangin sa Panginoon na pagbungahin ng Diyos ang kanilang pagsasama, ang kanilang pagmamahalan bilang mag-asawa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng supling o ng anak. Itong bagay pa na binibigyan sa atin dito ng emphasis sa ating talata ay yung panawagan upang na maging tapat tayo na maging tapat ang isang asawa sa kanyang tungkulin bilang asawang lalaki o babae. More specifically, ito ay para sa mga asawang lalaki. At ayun, rejoice in the wife of your youth. Anong ibig sabihin nito? Wala itong ibig sabihin, or wala itong ibang ibig sabihin, wala itong ibig sabihin, parang mali yun. Wala itong ibang ibig sabihin, kundi yung katotohanan na dapat magalak tayo. Oo, magalak, matuwa. Matuwa ang mga asawang lalaki sa kanilang asawang babae. Kahit na hindi sila nakakatuwa. No? Minsan, maraming pagkakataon. Sino ba dito hindi nag-aaway? Tara, pag-awayin natin. No? Sino ba ang mag-asawa dito na walang kinakaharap na pagtatalo? Na walang pag-aaway? Part yun ng buhay. Part yun ng pagiging makasalanan ng asawang lalaki at part yun ng katotohanan na ang asawang babae ay makasalanan din. Kaya kayo nagtatalo. Kaya ito yung paalala sa atin, rejoice in the wife of your youth. Bakit? Bakit sa kabila nung katotohanan na actually naasiwa na ako sa asawa ko, naasar na ako. Hindi siya nakikinig sa akin, parang hindi niya, parang feeling ko hindi niya ako mahal. No? Pero, ano yung kino-communicate sa atin ito? Bakit ang asawang lalaki ay dapat mag-rejoice in the wife of his youth? Simple lang, mga kapatid. Sapagkat siya ang iyong asawa. Siya ang iyong asawa. Siya ang iyong pinili. Kaya, bumabalik dun alalahanin mo yun. Alalahanin mo yung panahon na kung saan nag-decide ka, ito yung babaeng gusto kong makasama ang habang buhay. Alalahanin mo ito. Yung panahon na yun na humarap kayo sa Diyos. Humarap kayo sa maraming tao o ilang mga tao kung pandemic kayo kinasal, no? Alalahanin mo yun. Alalahanin mo na sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, pagkakasala, no? Siya yung pinili mong makasama pang habang buhay. Sa hirap at ginhawa. At higit sa lahat, hindi doon natatapos. No? Huwag kayong kiligin muna. Hindi. So,
Hindi doon natatapos. Ano pa? Higit sa lahat, alalahanin natin ng mga asawang lalaki na sa mabiyayang probidensya ng Diyos, siya ang pinagkaloob sa iyo. Kidding aside, no? Sa probidensya ng Diyos, naniwala siya sa iyo. Naniwala siya sa iyo. Nakipag-isang dibdib siya sa iyo. Alalahanin mo ang araw na iyon ng iyong kabataan. Kung hindi ka man kabataan noon, basta alalahanin mo yun. Alalahanin mo yun nung ikaw ay nagdesisyon na siya yung gusto mong makasama sa hirap at sa ginhawa, habang buhay. At yung pagkagalak sa iyong kabiyak ay hindi isang opinyon na sinasabi sa atin ng sumulat. Tungkulin mo to bilang asawang lalaki. Ito ay command. Hindi ka magagalak sa asawa mong babae dahil meron lang siyang ginawang something na natuwa ka. Hindi. Magalak ka sapagkat siya ang iyong asawa. Magalak ka sapagkat siya ang kaloob sa iyo ng Diyos. At sa mga asawang babae naman, bigyan niyo naman ng dahilan para magalak, no? Para magalak ang inyong mga asawang lalaki. Mag-ayos. Hindi ko sinasabi hindi kayo nag-ayos. Diba? Mag-ayos tayo, tapos, kumbaga, baka madagdagan ang mga bata dito sa church. So yun, mga kapatid. Tignan natin kung paano isinasalarawan ng isang babae o yung kanyang respective wife dito sa ating talata. A lovely dear and a graceful doe. Ano ito? Walang ibang tinuturo ito kundi yung kagandahan. Oo, kagandahan. Minsan parang, maganda ba yun pagkagising may dito, di ba? Maganda ba yun paggising, gulo-gulo yung buhok? Lalo na sa mga matagal na, mag-asawa. No? Alam nyo na yung mga baho nyo sa isa't isa, literal at figurative, di ba? Ito yung pinapakita sa atin, sinasabi sa atin. Ano man yung itsura ng asawa mo, siya ang dapat maganda lang sa paningin mo. And her beauty resides and based on the fact that she is your only God-given wife. Wala nang iba. Yung pag-aasawa ay isang kapamaraanan ng Diyos, mga kapatid. Kanyang itinalaga upang ang isang tao hindi malunod sa sexual passions. Ito yung reality. Huwag na natin, hindi sinasabi ng Biblia na nag-struggle ka sa sexual lust of the flesh. Gawin mo to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makita mo yung sarili mo, babalik ka lang doon sa katotohanan na yun. Nahuhulog ka sa pagkakasala. Kung ikaw ay single, ano yung tinuturo sa atin dito? Ito yung sinasabi sa atin sa 1 Corinthians chapter 7 verses 8 to 9. Sinabi ni Apostol Pablo, to the unmarried and the widows, so hindi lang sa mga single, kundi sa mga balo. To the unmarried and the widows, I say that it is good for them to remain single. Pwede yan, okay lang yan. Mabuti yan para sa inyo. As I am, sabi ni Pablo. But if they cannot exercise self-control, they should marry. Bakit? For it is better to marry than to burn with passion. Mas maiging mag-asawa ka na kaysa mag-single ka forever, no? At nahuhulog ka lang sa pagkakasala. Ito yung practical na tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Although hindi sinasabi dito yung kailangan mag-ipon ka muna, ganyan. Ang practical na tinuturo dito, para hindi ka mahulog sa pagkakasala, lust of the flesh, marry.
Hindi Mary no, na, o sige Mary, kahit sino na dyan. Hindi ganun. Una, in the Lord. Ito yung paalala sa atin. Kung tayo nag-struggle with the lust of the flesh, Mary. Of course, hindi pa dalos-dalos, pinag-isipang maigi, in wisdom that comes from God. Ito yung tanong, alin ba ang mas mahirap? May asawa o single? Huwag niyo nang pagkumparahin, parehas mahirap. No? Parehas mahirap. Mahirap may asawa. Mahirap din maging single. No, coming from me. Coming from me. Pero dito sa passage, pinapakita sa atin yung advantages naman. Advantages ng merong asawa. At ano yun? Yung advantage na meron ang isang may asawa na hindi magagawa at hindi may enjoy ng isang single or ng isang balok ay ito, yung sexual fulfillment, sexual satisfaction. Madaling salita, sex. Lovemaking. At dito sa verse 19, ito mas, kumbaga hayagan. Let her breast fill you at all times with delight. Be intoxicated always in her love. No? Very erotic yung expression sa atin. Sa Tagalog, mga kapatid, no? Magpakalasing ka. Hindi sa alak, no? Sa context ng ating passage na binabasa, magpakalasing ka sa pagmamahal ng iyong asawa. Doon sa konteksto ng pagiging mag-asawa. Iwas tayo ng iwas, mga kapatid. Di ba? Kaya nga, hindi na natin binasa yung Song of Songs sa ating public reading of the scripture. Kasi, erotic yung mga Pero wala, hindi tayo makakatakas. So, ito. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Upang malaman natin yung kanyang kalooban para sa atin. Hindi lang para sa mga may asawa, ganun din para sa mga wala pang asawa. At wala itong ibang tinutukoy sa atin, kundi yung pagtuturo sa atin ng Diyos ng karunungan. Hindi lamang sa paano ba handlein yung finances natin, no? Paano ba tayo magtatrabaho sa workplaces natin, paano ba tayo mag-aaral, maging sa bagay na ito. Binibigyan tayo ng wisdom ng Diyos. God's wisdom teaches that sexual passion belongs within marriage, shared only with your spouse. Wala nang mas lilinaw doon, mga kapatid. Kaya bibilisan ko na. Verse 20, pinapakita sa atin dito, muli ng author, yung kamangmangan ng pangangalunya. Again, nabanggit na naman dito yung adulteress. At ang description sa kanya, stranger. Hindi mo naman kilala yan eh. Sino ba yan? Kahit na sabihin mo, hindi, kilala ko to. Hindi mo asawa yan. Kaya, yun yung description na binibigyan ng scripture. Hindi mo kilala yan. Hindi yan yung niloob ng Diyos para sa'yo. Kaya, ikaw ay maging faithful doon sa iyong asawa. Talon tayo sa ikalawang punto natin. So, matapos nating malaman yung panawagan sa atin to be faithful sa ating yung marital call, ay makikita naman natin dito sa verse 21 to 23 yung consequences of moral failure o yung mga bunga ng paglabag sa moral na pamantayan ng Diyos. Dito makikita natin, mga kapatid, hindi lang siya tumutukoy specifically dun sa usapin ng adultery. Ito ay sa lahat ng kautusan ng Diyos, sa lahat ng pamantayan ng Diyos, merong consequences. Kung tayo ay hindi aayon, hindi lalakad dun sa
ibinigay na pamantayan ng Diyos sa atin. Tingnan natin yung ating talata. Ganito nagsimula yung ating talata at ito yung pangalawang sagot doon sa tanong na ano ba yung remedy? Ano ba yung remedy sa lasciviousness, sa adultery? Una, nakita natin, maging faithful ka sa iyong kabiyak. At dito, makikita natin yung kasagutan na ang remedy sa lasciviousness, adultery, ay yung pagkaunawa kung sino ang Diyos. Verse 21, ano itong katotohanan na ito? For before the eyes of the Lord are the ways of man. Ano yung tinuturo sa atin ng talatang ito patungkol sa kung sino yung Diyos na ating sinasamba? Tinuturo sa atin ng passage na ito, verse 21, that the God who made heaven and earth is the God who sees and searches everything, even the deepest inclination of man's heart. Marahil hindi ka ngalunya, no? Faithful ka sa asawa mo, wala kang ano. Pero sa isip mo, sa puso mo, sa kaibuturan ng iyong pagkatao, you're committing adultery. At ang Diyos ang nakakaalam nun. Ang ganda nung comment ni Matthew Henry, and let me read it to you. Giving us, reminding us, and at the same time giving us warning. Ano ito? Ever remember that though secret sins may escape the eyes of our fellow creatures, yet a man's ways are before the eyes of the Lord, who not only sees, but ponders all his goings. Isang paalala sa atin nito, mga kapatid. Hindi man tayo mahuli ng mga elders, hindi man tayo mahuli ng kasama natin sa bahay, o ng ating asawa, o ng ating boyfriend or girlfriend. No? Ang Diyos ang nakakakita sa atin, higit sa lahat. Ang Diyos ang nakakaalam ng ating gawi. And from kill and leech, man can take no step in any direction without God. And that not only does not exempt him from moral responsibility, but the consciousness of this is rather for the first time rightly quickened by the consciousness of being encompassed on every side by the knowledge and the power of God. Lahat tayo morally responsible sa lahat ng ating iniisip, dinidesire, ginagawa. Di ba't malinaw ang turo ng ating Panginoong Jesucristo? Tumingin ka lang sa isang babae na may pagnanasa o sa isang lalaki na may pagnanasa, nangalunya ka na sa iyong puso. Ganon katindi at kalalim ang kautusan ng Diyos. Hindi yun sa, nag-commit ka lang ng adultery kapag sumama ka na sa ibang lalaki, sa ibang babae. Hindi lang yun. Sa puso nag-uumpisa. Sa kaibuturan ng ating pagkatao nag-uumpisa. Ito yung tinatawag nating inclination, disposition. Kaya mga kapatid, tandaan natin itong katotohanan na ito. There is nothing that we can hide from the God who is ever present and all-knowing. Di ba? Psalm 139. God searches all things. He knows all things. Naunawaan ito ni Haring David. Let me read to you yung huling bahagi nito. Verses 23 to 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any grievous way in me. Yan yung dapat lagi nating panalangin, mga kapatid. Siyasatin mo, Diyos, ang aking puso. Kung may mga bagay man,
akong hinahangad, ninanais, na hindi naaayon sa iyong kalooban para sa akin. Hindi lamang ito tumutukoy solely sa pangalunya, kundi sa lahat ng ating mga paglabag, pagsalangsang, sa lahat ng pamantayan o kautusan ng Diyos. And I want you to go back doon sa very message ng book na ito. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. Yung passage natin, ano yung relation nito sa ating passage? Our passage reminds us that every path we take is fully seen and examined by God, and that true wisdom begins with the fear of the Lord. This only teaches us that wisdom is not just knowledge, but a way of living. Walking carefully, making choices with reverence, and aligning our lives with God's will, because we know He sees and evaluates all we do. Ngunit, mga kapatid, ito yung miserable nating kalagayan. Alam natin, sa ating kamangmangan, hindi natin tinitimbang yung ating lakarin. Lumalakad lamang tayo at nagpapadala sa bugso ng ating damdamin. Walang paggalang, walang pagkatakot sa Diyos, na siyang tunay na nakakaalam kung anong mabuti at masama, at kung ano yung makasasama sa atin at makabubuti sa atin. Ayun yung ating kalagayan. Malinaw yung sinasabi sa atin ng kautusan ng Diyos. Ang lahat ng pamantayan ng Diyos upang tayo maging matuwid sa Kanyang harapan, hindi natin maaabot. Nagkulang tayo, nagkasala laban sa Kanya. Kaya ano yung dulot ng ating pagsuway? Lahat ng ating mga pagkakasala laban sa kalooban ng Diyos. Parusa, kapahamakan, kamatayan. At sa ating talata, may tatlong siguradong kahihinatnan o resulta ang kamangmangan ng isang tao sa kanyang pagsalangsang sa pamantayan ng Diyos. Ano yun? Ano yung tatlong bagay na yun? Una, is being entrapped. Yung isang taong mangmang, tali sa kanyang kasalanan at walang kakayanan at lakas na makatakas mula dito. Ay yung isang taong mangmang, paulit-ulit sa kanyang ginagawa, nakamangmangan. Diba? May mga napapanood tayo, hindi lang ngayon. Bababae, babalik sa asawa, bababae ulit, babalik na naman. Paulit-ulit. Paulit-ulit nahuhulog sa pagkakasala. At yun yung miserableng kalagayan ng isang taong walang pagkaunawa kung sino ang Diyos, walang pagkatakot sa Diyos. Pangalawa, he shall die. Dadalhin siya ng kanyang mga kasalanan sa kamatayan. At ano pa? At mamamatay siya dito sa kanyang mga kasalanan. Mamamatay siyang makasalanan. Kaya nga, di ba, pinapaalala sa atin yung sinasabi or yung sinabi, napakagandang paalala sa atin ng Puritan na si John Owen, be killing sin or it will be killing you. Yung taong ito na umamatay dahil sa kanyang pagkakasala, na-entrap sa kanyang pagiging mangmang sa pagpapatuloy sa kasalanan, hindi naman siya mangmang dahil hindi siya naturuan. Tandaan natin to, pakinggan natin itong maigi mga kapatid. Hindi naman siya mamamatay dahil hindi siya naturuan. Masigit yung kanyang kamangmangan dahil sa kabila ng narinig niya na yung katotohanan, narinig niya na yung karunungan ng Diyos,
Hindi niya to tinanggap. Tinakwil niya ito at kinamuhian. Di ba? Malinaw yung sinasabi ng Biblia. Meron silang mata, pero hindi nila makita. Meron silang tenga, ngunit hindi nila marinig. Kaya nga, paalala sa atin ng katotohanan na ito, mga kapatid. Ang bawat kapahayagan ng salita ng Diyos, ito ay yung panawagan sa atin. Ano yun? Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Bakit? Ikamamatay mo yan. Lastly, he shall be led astray. In other words, mga kapatid, wala. Nadaya na siya. Nalinlang na siya. Nalis na siya ng landas. Kaya kung babalikan natin yung usapin patungkol sa pangalon niya, mga kapatid, ipagsalansang sa pamantayan ng Diyos na maging tapat, no, sa iyong kabiyak sa pamamagitan ng paghahanap ng panandali ang kaaliwan mula sa ibang tao, ay walang ibang maidudulot kundi pagdurusa. Pagdurusa. Kung ganoon naman pala, kapatid na Alvin, kung hindi pala natin kayang tuparin ng lahat ng pinag-uutos ng Diyos, kung lahat naman pala ito ay nalabag natin, bakit pa kailangang ibahagi sa atin ang mga bagay na ito? Bakit kailangang ulit-ulitin pa natin yung kautusan ng Diyos at ipangaral sa ating kalagitnaan? Ito yung answer sa atin ng Heidelberg Catechism. First, so that all of our life long, we may more and more come to know our sinful nature, and thus more eagerly seek the forgiveness of sins and righteousness in Christ. Again, mga kapatid, nabanggit ko na to kanina. Hindi natin i-deny yung katotohanan na marahil meron sa atin dito nag-struggle with the lust of the flesh. Ito yung mabuting balita, mga kapatid. Totoo yan. Pero dyan sa kasalanan na yan, namatay si Kristo. Pinagbayaran na ni Kristo. Kaya anong application? Ano ang dapat natin maging tugon? Run to Christ. Tayo humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkakasala. Sa biyaya ng Diyos, ang ating mga buhay ay patuloy na maituon, makonform sa image ng ating Panginoong Kristo. Ito yung second part, itong ating Heidelberg Catechism. So that we may never stop striving and never stop praying to God for the grace of the Holy Spirit, so that we may be renewed more and more after God's image, until after this life we reach our goal. And what is that? Perfection. Walang ibang lunas sa kasalanan, lust of the flesh, adultery, kundi yung katotohanan ng mabuting balita na pinagbayaran na ni Kristo ang lahat ng iyong pagsalangsang. Kaya, humingi ka ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. At ano pa? Paano sa atin kino-communicate ang gospel? Sa talatang ito. Na tayo bilang bride of Christ, sa kabila ng ating mga pagkakasala, mga pagkukulang, unfaithfulness sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating paglakad ng may pasasalamat sa biyayang ating tinanggap, ito yung paalala sa atin. No? E may application din to regarding sa mga mag-asawa. Husbands, love your wives, as Christ loved the church, and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself
in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Yan yung kagandahan ng mabuting balita, mga kapatid. Oo, nagkakasala tayo. Hindi lang sa adultery, hindi lang regarding sa adultery, kundi sa iba pang kautusan ng Diyos. No? At sa biyaya ng Diyos, tayo patuloy na tinatawag, pinapaalala sa atin ang mabuting balita. Yung katotohanan na ito, na bagam at dungis natin, makasalanan tayo, ang pangit natin sa harapan ng Diyos, pero ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ginawa, ihaharap niya tayo sa kanyang sarili, malinis, walang kasalanan, na para bang faithful tayo. At ganun din ang panawagan para sa mag-asawa. Mga asawang lalaki, ibigay ninyo ang iyong buhay sa inyong asawang babae. Kung paano ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay para sa iglesia. Ganun din naman ang mga asawang babae. Mahalin ninyo, magpasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Yung sa kapaghatian ng mga pagkukulang natin, laban sa Diyos na nagmahal sa atin, hindi pagtaboy yung ating tatanggapin, kundi yung hindi masukat na pag-ibig ng Diyos. Ano yun? Yung malawak, haba, mataas at malalim na pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. At hindi lang yun. Sa mga pagkakasala natin, kapatawaran ang ating tinatanggap mula sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At ano pa, hindi na tayo hinahayaan ng Diyos na magkasala. Bagkus sinasanctify tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at ng Kanyang salita. Ito yung mabuting balita. At ano pa, mga kapatid, ultimately, inaayon niya ang ating mga sarili sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa Kanyang muling pagbabalik na kung saan walang hanggan na natin siya makakasama doon sa bagong langit at bagong lupa. Kaya ito yung summary ng ating exhortation na ito. Before the eyes of the Lord, be faithful to your marital duties. Walk in purity for the sake of what Christ has done for us. Before the eyes of the Lord, walk in wisdom and not in folly, because we no longer belong to ourselves, to anyone, but to Jesus Christ alone, our faithful Savior, who loved us so much. Tayong lahat ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa